Ako po si Elenita Santiago. They call me Mami Ellen. I'm 76 years old. Colon cancer stage 3B. Yun po ang diagnose sa akin ng doktor. Papakilala ko po sa inyo. Talaga namang gwapo yan eh. Noong araw pa. Si Pastor Albert Santiago po. Ako po yung husband ni Mami Ellen, 76 years old. Missionary pastor po ako, kami pareho. At nakatira kami sa kasalukuyan sa Santa Cruz, Agoncillo, Batangas. Ako po yung na-diagnose na stroke ako, tapos na Parkinson disease. Noong mga pandemic, September, naka-experience ako ng hindi ako makatulog isang buwan. Sabi ko, ano kaya itong nangyayari sa akin? Mababa naman ang blood pressure ko, normal naman. Talagang hindi na ako makakain, hindi ako makatulog, nangayayat ako. Hirap na hirap ako, biiyak na ako sa Panginoon. Hanggang sa napansin ko, nanginginig ho itong ganito ko. Yung legs ko, yung buong katawan ko. Pinapaliguan na lang niya ako sa banyo. Hanggang sa dumating yung time na naligo ako, hindi ako makalabas sa banyo, kumikinig ang buong katawan, binuhat lang nila ako. Noong po before pandemic, ako po ay nakakaramdam na ng sakit ng tiyan. Hindi ko naman po pinapansin dahil nawawala naman. Pumunta po ako sa urologist, baka ako may UTI. Ako po ay kanyang resetahan ng gamot na wala naman po. Pagkatapos, sumigi na naman. Ni-repair po ako sa isang doktor. Sinit-scan ako. May nakita naman po na gallstone sa gallbladder ko. Ang sabi, kailangan immediate operation dahil na malaki na raw po yung stone. Di ako po yung na-opera. Nung po ako yung ma-opera sa Lemery, lumabas na po ako. Hindi pa rin po nawawala ang kirot at sakit, lalo pa po tumindi. Payo rin po nung kaibigan kong taga Maynila, ay Mami, nangangayayat ka na. Ay ikaw ay magpa-gastro na ng doktor. Ngayon po, nagpunta kami sa gastroenterologist. Ang sabi, pa-MRI ako, tapos CT scan. Nakita po sa MRI, mayroon pong bukol, tumor sa aking colon. Yon, tapos na-colonoscopy ako. Gusto nila biopsy na sabi nga ay ganun, cancer. Hindi naman po ako natakot nung sabihin kasi handa naman ako sa Panginoon kung anong will niya. Sa langit naman ako pupunta. Kaya kawawan may asawa ko, mag-aalaga, may sakit. Ganawa po ng doktor, sabi, operahan na kita. Magkano po baka ako magagasta? 300,000 ika. Naku, wala akong pera. Ganun ba? Sige, re-repair na lang kita sa Batangas Medical para sa surgeon doon. Sumulat siya. Nagpunta nga po kami doon. Noon naman po ako yung nandoon na sa hospital medical. Meron akong cardiologist, meron akong endocrinologist. Bali nga po, piniprepare nila ako sa operation. Nakita po na ako, nagbabara ang puso ko. Pinadala ako sa Mediatrix. Meron po silang ginawa sa akin, ewan ko kung ano yun. Stress test. Unang phase pa lang po, nag-300 ng BP ko. Sabi ng doktor, hindi ka pwedeng operahin. Ako yun ang hihina na, gusto ko hindi naman pala ako pwedeng operahin. Nung ko po naalala si Dr. G, kasi Dr. Hilera po ay talagang close friend namin. Naalala ko siya nung nasabi niya, Mami, magpa-ozone ka noong pa po before pandemic. Sabi ko, wala naman na po akong nararamdaman. Ginanap ko po yung ozone med sa YouTube. Overcomer. Ang nakita ko po ay yung pong nagbara ang puso na nawala sa ozone, yung pong pulis. Sabi ko, ay talagang dapat tayo yung magpa-ozone na dahil para ako'y ma-opera. Nung una pa ho, alam ko na yung ozone therapy, naalok nga kami ni Dr. Hilera na kaibigan namin. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Sabi ko, hanggang sa yun nga, nung merong nag-therapy sa akin, hindi rin naman nakuha. Yung paa ko, hindi ko maihakbang, hindi ko makahawak ng baso, hindi ako makapagsuklay. Nagsishake ko yung kamay ko hanggang sa malawan. Sabi na akin yung urologist, may Parkinson pa ako. Sabi ko, sabay-sabay naman ito. Sabay-sabay yung cancer, sabay-sabay yung Parkinson, stroke. Hanggang sa nasabay nga siya ay nagka-cancer. Sabi ko nga, ito ba Panginoon ang reward mo sa aming paglilingkod for 42 years? Hanggang sa yun nga ho, nung umpisa siya ng ozone therapy, pumayag na rin ako na mag once a week. Yun, ako nakakita ng kaginhawaan sa ozone therapy. Para bang
na-repress yung brain ko, na-repress yung heart ko. Sabay-sabay na problema sa sakit. Hanggang sa unti-unti napansin ko, nakakalakad na ako. Pero nandun pa rin na naalala ko yung magpakatapang ka sa harap ng problema sa Panginoon. Ilagay mo lahat sa Panginoon. Kaya ang laki ko una sa Panginoon, dinrovide niya yung ozone therapy sa aming mag-asawa para kami gumaling. Dito na ako tinuloy ng pastor nung ako ay lumabas. Kasi sabi ni Doktora, dalhin mo na rito si Mami, lalin mo na lahat ang mga credentials niyo, mga laboratories niyo. Doon na po nag-umpisa ang aking ozone therapy na hindi pa po ako naoperahan. Hanggang sa ako'y maka 69 session, lumakas po ako talaga. Nakadalawang session lang po ako ay nakatulog ako sa sasakyan. Dati hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Oxygen. Naka-oxygen po ako sa bahay, nahirapan akong huminga. Tapos ang dumi ko ay may dugo. Sa loob ng isang araw, 10 beses, sa loob sa gabi, 15 beses akong dumumi. Dahil ang sabi po ng doktor, kapag hindi ka naoperahan, ay 2% na lang ang sarado na, malalason ka. Sabi ni doktora, pa-opera ka na, Mami. Pa-schedule nga po ako na operation. Nagtaka sila, yung 2D echo ko ay nag-normal. Nag-normal din ang thyroid ko. Clear ako ng cardiologist. Kaya naoperahan po ako. Pero sabi po ng doktor, risky din daw po ang aking operation. Naka 9 hours ako sa operating room at recovery bago ako nakalabas. Nagkaroon pa po ako ng complication na pneumonia. Pero na-overcome ko po dahil siguro yun sa protection ng ozone sa akin. At sabi nga po ng mga nurse doon, alam mo, Mami, gagaling ka. Sabi niya, bakit ka ako? Alam namin dito kung sino gagaling at kung sino hindi. Fighter ka, hindi ka daing ng daing, lagi ka nakatawa, pray ka ng pray, ganyan. Dahil po ako sa Panginoon, talaga nagpatuloy ako ng Tumor marker. ng tumor marker ko una, 24%. Nung nag-oosan ako, naging 13. Nito pong bumalik ako sa doktor ko, nagpa-tumor marking ako. Ang normal kasi 5%. Ako 2.5. Below normal level pa, kaya salamat po ako sa Panginoon. At saka ang sabi nung doktor, ikaw, Mami, ay stage 2 na. Wala kang lumabas na mga kulani, hindi nag-metastasize ang iyong cancer. Kaya sabi ko, salamat una sa Panginoon. Ako ay binayayaan niya ng kagalingan. Ay sabi nga po ng ibang mga nandito na nagpapauson, sino daw ba may cancer? Sabi yun ba, ang may cancer yun ba kasi pastor? Hindi kasi, Mami. Bakit kasi pastor ganun lumakad? Mas mabilis pa si Mami. Siya ang may cancer. Ang may cancer palagi si Mami. Lumakas na nga po ako. Nakakain na ako. Kasi payat na payat po ako. Nung pumunta po ako rito, hindi ako makalakad. Tsaka sabi nga po pala ng doktor ko, ako magpa-chemo. Talagang hindi po ako nagpa-chemo dahil unang-una baka hindi ko makaya. Yun nga po sabi ko, buti na lang magka-cancer ako, may ozone na. Kung wala, wala. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Una sa lahat, sa Panginoon. Sa asawa ko na lagi, nakita ko po mahal na mahal niya ako. Baby ko yan, baby. Mga anak ko po na tulong-tulong talaga para mga kaibigan, mga nagpe-pray po sa amin. Sila doktora po, salamat sa staff, sila po talaga. Pag narito po kasi, iba ang nadadama namin, lumalakas ang loob namin kasi pinagpe-pray kami, pinalalakas ang loob namin. Talagang parang nabubuhay kami. Pag narito, iba po ang atmosphere dahil puro prayer, ganyan. Talaga, lagi ko sinasabi sa kanya, nagpapalakas sa kanya. Yung kakunsinumpuan ko sa iyo nung tayo kinasal, hindi ko binabago. Na talagang hanggang sa huli, iwanan man tayo ng anak natin, ng sino man tao, kaibigan, kahit sino. Hindi kita iiwanan. Kaya pinatunayan ko sa kanya kahit ako may sakit, hindi lang 1,000% supportive ako sa kanya para lang humaba buhay niya. Tsaka yung lagi ko siyang pinatatawa. At kasi minsan nasasabi niya noon na mamamatay na yata ako. Sabi ko, hindi ka pa mamamatay. Binibigyan ka pa ng pang-ozone ng Panginoon.
At saka, yun ho, sabi ko sa kanya, natatandaan mo baka ako yung ating team song nung tayo dalagat binata. Na yung kantang Eternally, Eternally. I'll be loving you eternally. Kay Victor Wood yata yun. Sabi wala raw forever ang mag-asawa. Meron pong forever dahil hanggang sa langit magkasama kami. Nakakalakad na po, tsaka nakakapagsuklay na, nakakadrive na, nakakapag-preach na. Malaki po na itulong ng ozone therapy sa amin magkasama. Malaki na itulong lalo na sa cancer niya, sa stroke ko, sa Parkinson ko. Kaya yun ho, nire-recommend ako rin sa mga kaibigan ko na huwag kayong maghintay na lumala pa. Ini-insist ko sa inyo na malaki na itutulong sa inyo sapagkat yan hindi ginawa ng Panginoon para sa tao, para magpalawig at pagpagaling ng buhay. Ako po dati binubuhat lang, pagpapanik sa hagdan, may pupuntahan kami. Talagang hirap po ako ngayon. Nagtataka nga yung doktor. Mami, Eka ay ang 2D echo mo ay normal na. Kaya inalis niya ibang mga gamot. Ala na, parang nahinto na, konti na lang ang natira. Unang session pa lang ho ng therapy ozone sa kanya, nakatulog sa sasakyan pagkagaling dito. Pangatlong session, na-clear na sa sa 2D echo. Kaya po sa akin yung ozone, ang dami nagamot. Nagamot yung thyroid, nagamot ang cancer, nagamot ang puso. Kaya sulit na nga po yung ozone sa akin. Sa mga katulad ko pong senior at naging PWD, dumanas na maraming sakit sabay-sabay kasama ng asawa ko. Ay masasabi ko po una, yung encouragement nyo sa Panginoon. Pangalawa, yung encouragement nyo sa asawa nyo, sa isa't isa, na walang iwanan at walang bitawan, yung bibitiwan. Kasi meron tayong sinumpaan nung tayo kinasal sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. Kaya kailangan magpakatatag. Sabi nga, pag may dilim, may liwanag na lalabas uli. Meron ako sinabi na there is no painless way to the top. Maraming pagsubok, pero doon tayo nasusubok kung talagang mahal natin ang asawa natin hanggang sa huli. Kung mahal natin ang Panginoon hanggang sa huli. Yun lang masasabi ko, magpakalakas, magpakatapang, bumagitan ng panalangin sa Panginoon. Hindi nyo tatalikuran because the more you give up the problem, the more you lose the battle. Pag may sakit ang asawa, talaga pong i-encourage, papalakasin ng loob na kasi mga may sakit mahirap, parang nasisiraan ko minsan ng loob. Ay pagpe-pray kung kailangan. At talaga po na kailangan po understanding ang wife. Kaya dapat hindi iwanan talaga. Kailangan pakita pagmamahal na huwag mananawa na may kagalingan naman kung talagang mananalangin, magbibigay naman ng Panginoon ng para pampagamot, yung mga ganyan. Ako po si Pastor Albert Santiago. Nagkaroon ng na-stroke, nagkaroon ng Parkinson, pinagaling na ako ng Panginoon. Patuloy pa ako pinagagaling sa pamamagitan ng ozone therapy. Malaki po na itulong ng ozone therapy sa akin at sa aming mag-asawa. Ako naman po si Mami Ellen Santiago, colon cancer stage 3B, na ako po ay lumalakas at pinagagaling ng Panginoon dahil po sa ozone therapy. Solve na solve kami sa ozone therapy dahil naranasan namin na kung paano kami dapan-dapan sa karamdaman ay kami ngayon ay malusog, nakakakain, nakakatulog. Talagang lumalakas pa rin po dahil sa ozone therapy. To God be the glory. To God be the glory, purihin po ang Panginoon.